palang Magsisimula na po ang ating PCP4. PCP4, compact na PCP4. pack ng PCP4. Narito po tayo So under ng PCP4, ilang compact? Isa lang. Yung PCP4 mo, dalawang compact at saka yung PCP4. Bali, tatlo lahat. Balik tatlo. Oo, pero sa buong Malabon, ilan ng Siyam yung ang PCP PCP, natin. siyam na PCP. Maraming PCP. Oo. So, ilan ng pulis na pupunta lagi dito? Dito sir, merong naka-duty dito at any given time, apat na pulis sir. Apat na pulis na naka-duty. Dalawa sir, yung in charge sa yung loob, sa mga walk-in complaints, sila yung in charge. And then yung dalawa, beat patrol natin. Eh sir, nagsimula ito sir, barangay outpost. Barangay po, outpost muna. 2015, pinalaki, ginawang joint. Anong, bali itong street na ito lang talaga yung parang masasabi natin na nag-o-occupy ng sidewalk, no? Tama, kasi wala nang ibang very brave na mag-occupy niyan kung hindi gobyerno din, di ba? Pwede ba silip ulit natin, Rolly, yung loob? Drop natin, halika. Tingnan natin to. So itong ating PCP commander. Teka. So, itong PCP mo, may dalawa ka palang compact. So, ilan lahat ang tao mo sa buong PCP? Bali, ano po sir night shift at saka day shift. Oo. 32 po. 32 lahat. Lahat po sila nasa pit patrol. Oo. 9 gate 1, 9 gate 2, 9 gate 3. Saka yung police assistant na security sa road. So, itong compact naman ito, wala talaga yung mga gamit, parang standby area lang pinupuntahan. Ano? Yes sir. Kasi po itong area natin medyo Islam. Binabantayan. Tapos po pagka yung mga ILC po, may simbahan po rito. Security na po kami sa kanya ng mga galing po sa simbahan. Parang haba, pag nasa labas parang haba, ano ba yung kasunod na yun? Barracks yun? Ano yung kabila? Sir, ang originally po nito, parang layout is dito, sir. Oo. Tapos, nung ano, sir, nag-kwenta nga po, nadugtungan po ng kainan po. So tingnan natin kung ano yung ating mga papa dito. So ito ang complaint desk, dito pupunta ang mga complainant, ito CR. Ano tao? Ito, dilusong na lang ito, parang kusina na rin siya. Ginawang kusina na. Ito naman na maliit na locker room. Oo. Tapos yung mga kalat-kalat namin, sir. Tapos dito, okay. Locker room. Pero ano to, sir, tuktok mong sunod-sunod na doktor. Dinusong-dusong na lang. Kaya kung Pero ano rin siya, konkreto din, di ba? Kailan pa ito tinayo sa pagkakaalam nyo? Sir, yung barangay outpost, sir, sabi po nung sa barangay, more than 15 years. Pero naging compact po ito, year 2014. 2014. Yes, sir. So, bali 5 taon. Yung ano natin dati sa programa na yung pulis sa barangay. Oo, ito na yun. Pinag-join na dito. Pero nauna lang, para kagaya rin doon sa Pero dati sa barangay talaga. barangay. Para kagaya doon sa ginibari natin na PCP doon sa San Juan. Ganun din. Originally, outpost. Yes, sir. 1985 outpost. Pero noong 2005, naging siyang PCP. Joint, sir. Pulis. Nag-joint na, oo. So dito rin pala nagsimula. Ganun din, sir. Ganun So matagal na, 15 years pa. So matagal na yun, di ba? More than po, mga Anong year yun? Pag 15 years, mga 90s. Tama. Mga 90s, di ba? 2000 na sir, 2000. 2000 na rin. Oo. 2005. So itong ating... Asa naman si Kapitan? Pwede natin mo... Ito, Kap! Kap, bali itong... Itong compact na ito sa kanyang barangay. Yes, sir. Oo. Anong barangay bali ito? Tinejeros po. Tinejeros. So, yung isang compact mo, anong barangay naman yun? Bali, ano po yun, sir, outpost po, sir, ng Tugatog po, sir. Tugatog, ibang barangay naman. Tugatog po, sir. Kasi yung PCP4 po, nasa kong Oo. po ng tatlong barangay po. Ito pala for 15 years, parang barangay outpost na, no? Kasi, And waiting shed po. waiting shed. And then eventually, sumama na yung pulis dahil doon sa barangay at pulis siya laban sa krimen, pinagsama na doon. Compact po, sir. Oo. Actually sa atin dito sa buong
Outpost po. Barangay outpost. Kasi ang point naman natin, bago natin magtanggal tayo sa ibang mga lugar, eh, unahin natin sa atin, para meron tayong moral ascendancy. So, diba? O, yun ang gagawin natin. So, kung kompleto na tayo, pwede na natin simulan. Apo. Gamit pa natin. Simulan natin na. Dapat may picture tayo ng before and after niyan. Dapat ba, papatag na ito. Okay, doon pala yung mga gamit natin. Halos kung saan yung gamit natin, mas tanda tayo. Ito sir, mga gamit natin. Sir, yung last time nga, may mga nag-comment na netizen. Hindi po kayo. May mga nag-comment na netizen. Yung... Kaya nga, kaya naghanda nagkawin. Dapat may hard hat pa to. Sikap. Establishing kompleto, sir. Ito, ganyan. Parang maluwag to. Mapapa, sir. Yung ano. Yung sa Nagprepare po sila para kailangan simulan ng tibak ng PCP dito sa Barangay Pinejeros, Malabon City. Sa mga General Lazar, Yung nangunguna po niya para tayo mga naglilinis ng Ano tawag natin ito? Masugang? Maso. Parang forman. tutukan mo lang. Pa? Tutukan mo lang. Louie! Parang wala mga sumer yung camera nyo ah. Para malapad. Yan. Turo. Ito nagtanggal. Kaya mo ba? Ito na po, sisimula na ang pagtitibag ng PCP. PCP po. Okay, yes. Ayos. Barangay Pinejeros. Sana ating titibayin dyan.
dito. So meron kaming outpost, naka-move na po yung mga gamit ng iba, tsaka doon na po sila nag-outpost kagabi. And sa barangay po namin, open naman po yun kasi since medyo malaki naman po barangay namin, pag nighttime, night duty, pwede rin po sila ron para mas kompleto, may CR, may facilities. So nighttime, nandun po sila habang nagro-roving po. Balikan kita. Sige. Chairman. May tao, tatamaan, makatamaan. Huwag masyado, masyado. Gusto mo challenge. Silip ka dun. Gusto mo challenge. Ito, sayang to. Mapakinabangan pa yan. Presidente. Sige. Sige, tuloy na natin ha. Dito po. Sombrero, ito na lang. Sisingit ako pag gano'n. Wala sa sombrero, ito na lang. Ganda lang. Okay lang siya, para maganda. Mic check. Okay. Kuya, palitan tayo. Wait lang. Sir, Chief. Ayan, so... Huwag taas itong. Okay, Chief. Okay naman ito? Okay na yan, sir. Maganda nga yan. I think... Nakikita lang sa mic. Ingoy, bapak mo ha. Sige na. Oo, dyan sir. Nakaw ba rin ha? Ayan, okay na yan, sir. Bukas na yan, pre. Jinggoy, tripod mo, Jinggoy. Uy, tripod mo. Okay na po. Andito, bukas na yan, pre. Nasa CEO. Wait lang. Mic mo, bukas na yung mic mo. Oo, Okay na, okay na. Sir, okay na. Uy, kamay lang. Okay. Hi, sir. Okay. Good morning po. Sir, please explain to this. Ito pong nangyayari ngayon. Mula nung magbigay ng direktiba, ang ating presidente, relayed by this SILG, until last Monday, nagsimula itong ating suporta sa ating LGU para sa pag-reclaim itong mga public roads occupied by iba't ibang establishmento. At ito yung pangalawa na structure or police structure na ating diniba ngayon. Kung matanda natin isang araw, nagsimula tayo doon sa PCP 6 or Police Committee Precinct 6 ng San Juan City Police Station dahil ito yung nasa labas lang ng krame. At ngayon nga, ito naman, this is actually a community police assistance center under ng PCP 4 ng Malabon City Police Station. Sa kabuuan dito sa Metro Manila, meron tayong 30 na structures na PCP, 30 na PCP at 6 na compact or community police assistance center or 36 of them na mayroong violation dito sa sinasabi ng ating Pangulo. 5 of them are encroaching public roads, 25 are sitting on sidewalks like this one, at merong 5 na nasa loob ng Center Island. Well, of course, eventually dapat mailipat ito, pero ang paramount concern kasi natin ngayon is yung peace and order sa area. Hindi porke na andyan yung mga yan, is tatanggalin agad natin. We are coordinating first with the local government unit, particularly in barangay, kung ma-accommodate sila doon sa barangay no paglilipatan. It so happen naman na tumugon agad sa panawagan itong barangay Tinejeros at nag-offer sila ng lugar kung saan pansamantalang ililipat ang mga tropa. Hindi naman talaga ito PCP eh. This is just a compact or parang malaking outpost natin. Kaya ma-accommodate natin, and regarding the peace and order, hindi naman to ganong kalaking problema. So, hindi ma-apektuhan ng peace and order. Remember that tutulong tayo sa ating LGU para mag-iba ng mga structures at napakaganda para meron tayong moral ascendancy na magsimula tayong gibain muna yung sa atin.
Pero remember, hindi tayo basta-basta magigiba unless mayroong paglilipatan at we will see to it that the peace and order in the area will not be compromised or sacrificed. Early 30, around Metro Manila. Around Metro Manila, yes. Actually, kagaya sinabi ko kanina, yung 30 na PCP or Police Community Precinct and 6 compact or Community Police Assistance Center. And just like what I've said earlier, 5 of them are encroaching on public roads. Medyo nakanguso ng konti. Meron 25 na nasa sidewalk, just like this one. And merong 5 naman na nasa Center Island. Yung iba kasing mga PCP natin, kasama niya sa building yung barangay hall. So hindi naman natin pwedeng basta tanggalin na lang yun, di ba? Nabanggit naman natin presidente to reclaim the public roads which are used on for private ends. So totoo lang, hindi naman for personal or for private ang gamit ito di ba? Ito naman ay para sa community pa rin, community service. Pero just the same, dapat may tama at yun na ilalagay natin sa tama, unti-unti, as long as hindi maapektuhan yung peace and order. Ano po siya nahalusot in the first place? Matagal na yun kasi naging uso na sa atin yan Ito, nagsimula siya ng outpost 15 years ago. And then eventually, yes, barangay outpost. And eventually, just 5 years ago, dahil nga doon sa barangay at pulisya laban sa krimen, pinagsama na natin siya. Sa San Juan, ganun din. 1985 pa yung barangay outpost. And then 2005 naman, nagkaroon ngayon ng police substation. The point is, ang maglalakas loob lang naman na maglagay dito sa mga sidewalk, sa mga kalsada, mga gobyerno din, di ba? Barangay o police. Pero hindi dapat natin yun gawin dahil yun ang gagayahan ng iba. Magbigay tayo ng magandang ehemplo para sundin tayo at meron tayong moral ascendancy na ipatupad ng talagang totohanan at with determination itong ating kampanya na ginagawa ngayon. Kailan po balang i-clear yung lahat ng 36 Just like what I've said, nagko-coordinate tayo sa mga LGU. Hindi natin pwede i-sacrifice yung peace and order sa they've been there for quite some time. Ano ba yung mag-intay pa tayo? Pero kung merong feedback na tayo coming from our concerned chiefs of police, station commanders, or precinct commanders na after coordination with the concerned LGU, meron tayong malilipatan, then we will do this. Lahat natin ililipat. We are given 60 days. But sana within 60 days, makumpleto namin yun. Kung hindi naman, we will make the necessary arrangement. Iba naman ang sitwasyon ng pulis, iba naman yung sitwasyon ng mga private individuals na pwede natin basta-basta tanggalin. At maintindihan tayo ng ating publiko. Sir, sa mga emergency na mga lalapit ng mga sa community, may mga emergency gano'n, kasi wala rin mga ito, kaya nga, bago natin tanggalin yan, we saw to it na coordinated tayo sa barangay. At kagaya nga ng offer ng ating ni Kapitan, meanwhile, dahil ito naman actually hindi siya, remember, this is a community police assistance center. Para siyang outpost ng police community precinct. So mas mabang category. And hindi naman talaga siya yung mga nag-i-stay yung mga police natin dito, come and go. So they could be accommodated doon sa barangay hall. And ito pa rin ang area nitong PCP4 na ito, nababantayan nila. Okay, sir, in your case, makatitiyak na ba na wala nang mga itatayong ganito sa mga susunod pa? Ay, sigurado yan. Kasi yung political will, nakita natin yan Sinasabi nga natin, magka-partner yung ang LGU, the mayor, at ang PNP, the chief of police. Kung talagang magkakasundo yung mga yan, at ang mayor ang masusunod dyan. At nakita naman natin, the supervision of the SILG, ni General Anyo, Secretary Anyo, sinasabi niya hindi siya papayag na hindi ito pa rin ito. And the commitment of the PNP under General Albayalde, talaga pong seryoso kami dito. And here in Metro Manila, dahil most of the problems about encroachment of public roads, paggamit ng mga sidewalks, pati ng Center Island, na andito. At mismong pulis at barangay ang nangungunang gumamit. Hindi naman maglalakas ng loob yung mga pribadong sektor unless simulan yan ng ating gobyerno. At yun ang tinatama natin, yun ang inaayos natin para gayahin tayo ng iba nating mga kababayan. Sir, na project nito before, paano nyo sir in-maintain? Well, may mga patrol, meron kasi tayong mga patrolling pa rin. Kaya nga tuloy pa rin yung pagko-cover ng area. Well, of course, it's a additional challenge for the Chief of Police, si Colonel Tamayaw. Pero kayang-kaya yan, magagawa niya yan dahil lahat tayo kailangan mag-adjust at kailangan nating harapin itong bagong hamon ng ating na inuutos sa dinaatas ng ating Pangulo. Sir, na-mention niyo yung ibang PCP na matagal na nakadugtong connect sa mga barangay, sa mga outpost. Pag dinimolish pa natin sa PCP kasama yung ano? Yun ang magiging arrangement.
Kaya nga, useless tanggalin yung iba, ando naman yung iba. Kasi ang nag-occupy naman ganyan, kung hindi barangay police. So ang coordination natin is, hahanapan ng ibang lugar. Meanwhile, bakit ko naman bubuwagin yung police station natin doon? Hindi naman maalis yung barangay. So useless. Diba? Ang gawin natin, yung mas realistic. Itong kagaya nito, mga, ayun, isa lang siya, at saka pati meron mang offering barangay, kaya ililipat natin. Kaya wag nating asahan na hindi na porke may nakita tayong police station o isang substation na nasa sidewalk, sir, tanggalin yun. Hindi pa natin basta-basta pwedeng tanggalin dahil iisipin muna natin is yung maintenance ng peace and order sa lugar. Yun ang ating paramount consideration. Kagaya sinasabi ko, this is not used for private end. Ito naman ay para pagservisyon tao. Pero we have to make this proper. At dapat natin ayusin at dapat natin simulan. Alam mo yung ilang PCP, sir, na public? Saan po yung PCP, sir? Sa all over Metro Manila, iba't ibang district meron sila. So lahat po meron? Yeah, meron sila. Kagaya doon, merong 4 na PCP at isang compact na nagpuprotrude nasa kalsada. Saan to, sir? Hindi ko naman memorize bawat isa eh. Yun ang mga, meron naman tayong 25, merong 21 na PCP at 4 na compact na nasa sidewalk. At meron tayong 5 PCP at isang compact na nasa Center Island. All in all in Metro Manila, we have around 100, so far 189 kasi nabinawas na natin yung sa San Juan at pag tinanggal ito magiging 188 na lang na PCP and around compact around 60. So yung remaining natin, ang target natin is yung remain na 29 na PCP and 6 30 PCP and 5 na compact ang ating next na dapat matugunan. Yung 35 na yun, ilan yung realistic na talagang kayang maalis? Given that hindi po madali yung tuloy-tuloy yung ating pakipag-ugnayan sa LGU kasi nga ay yung pag meron tayong feedback na meron tayong arrangement with the LGU or barangay na paglilipatan or sa tingin natin pwedeng tanggalin siya kasi kaya naman nilagay yan ay dahil pangailangan ng komunidad. Pero meron kasing nailagay yan matagal na. So maaaring matugunan na yan ng kalapit na PCP or outpost kaya pwede natin tanggalin. Bottom line, we are balancing the situation but the paramount concern is the peace and order in the community. Sir, sorry, i-clarify ko, 35 po, 36? Minus this one, 35 na lang. Okay. So lalabas ngayon, 30 plus 5. 30 PCP and 5 compact. Kasi babawas na natin isang compact. So yun na lang matitira. Kasi at the end of the day, ngayon, kailangang flatten or maayos nito. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. 35. Oh, sir. 30 plus 5. So 30 PCP and 5 PCP. Dalawa pa lang. So all in all, 37. 37. Di ba San Juan siya to? Yes. So 35. Yung co-coordinate tayo bago. Pero I know, adjust. Kasi meron iba naman nagpuprotrude na lang sa kalsada. Nilinis.